Hello, sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang, ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming uminom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta, sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan pupunta kami kung saan-saan. So, minsan may struggle pero naano naman yan, kasi Pilipino naman. So, Mas nakaka-cope magaling ang naman. Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyadong mabilhan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha na ulit. Na-miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kinikleanse yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Mga pangga, paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang MX3 Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng istasyon o ng programa. MX3 Stories. Mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pahit na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! MX3 Stories. Kwento at tagumpay Inspirasyon sa bawat kwento. MX3 Stories. Mga bangga, sa programang ito walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ito po ang MX3 Stories, hatid sa atin ng MX3. Dito ako believe. Simula at pangarap. Mga bangga, lumaki sa Marikina City bilang panganay sa tatlong magkakapatid sa isang OFW family na maagang natutong umako ng responsibilidad. Pangarap niya noon ang maging guro. Sa kolehiyo niya, natuklasan ang pagmamahal sa design, editing at paglikha ng mga bagay na kalaunan ay magiging daan sa kanyang karera. Pagsubok at pagbangon. Naranasan niyang pagsabayin ang pamilya, pag-aaral at trabaho hanggang dumating ang pandemya na sinabayan ng mga problemang pinansyal at personal bilang isang ina. Sa halip na sumuko, nag-aral siyang maging virtual assistant. Hinarap ang takot at imposter syndrome at nakakaharap ng trabahong nagbibigay sa kanya ng pagkakataong kumita habang nananatiling present sa pagpapalaki ng kanyang anak. Gabay at pundasyon. Ngayon, isa na siyang full-time marketing and branding
virtual assistant at freelance creative na nagagawa ang trabahong mahal niya habang natutupad ang pangarap na maging hands-on na ina. Higit sa lahat, ipinagmamalaki niyang magamit ang kanyang talento upang makatulong sa ibang mga nanay at makapagbigay ng inspirasyon sa komunidad ng mga freelancers. Sandigang banal na salita. Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Mga bangga, pangarap ang pinanghawakan, biyaya ang kinabukasan. Makasama natin ngayon si Mary Ann Vargas. Magandang hapon and welcome to the show! Hi! Hello po, magandang hapon din po. Kamusta po? Kamusta po ang araw ninyo ngayong Huwebes, Yes. Pasig Day? Oo nga. It's a Pasig Day, July 2, no? Yes. Kamusta po kayo? Oh, okay naman po. Medyo maulan na hapon po. Oo nga. Yes, yes po. Visit Di mo ulan kayo yan. na traffic ngayon. Ay, sobrang traffic Sobrang po. I think traffic. dahil din po umulan po. Hindi, sadya na talaga. Wala namang mangyari sa Pilipinas. Pag umulan, Pag ano, umulan, automatic automatic talaga. yan. Yes, yes. I know. Anyway, ikaw po ay taga Marikina. Lumaki kayo sa Marikina. Yes po. Born and raised in Marikina po. And then, ngayon po, naka-base po kami sa Quezon City. Saan kayo sa Marikina? Lumaki po ako sa Provident Village po. Sa Provident, no? Yes po. Lugar mo pala dati, ang aming OIC na si Sir Frederick. Oh, hi. Taga Provident yan eh. Oh. Nung nag-undoy, lumipat na. Yes po, yes po. Kasi- Kumbaga, Mm-mm. meron tayong baha doon na phobia, no? Yes po. Parang Oo. sobrang dami rin po ang nangyari po nung... Sobra. Opo. Mahirap Inaabot din. talaga yung buong, kumbaga, abot yata hanggang bubong eh. Ang taas ng tubig yung doon, no? sa amin po actually, elevated na po yung tinitirahan po namin noon. Tapos, pa rin. inabot pa rin po hanggang second floor po. Ah, Grabe, no? ganun, no? Ang dami talagang ganap nung panahon na yon. Pero eto, pag-usapan natin. Dahil kanina, no, partner, habang nag-i-intro tayo, pangarap mo palang maging guro. Mm-mm. Yes, yes. So ito, bata ka pa lang. Ikaw ba yung tipong nagtitikshare-tiksharean kayo sa kalye? Sa mga kaibigan, no? Yes po. Oo. Kasi po, lumaki po ako sa isang compound. So, marami pong bata, may marami parang pong kalaro. family. Yes po, yes po. So, parang, na-enjoy ko po yung nagtuturo ako. Ako yung nagtuturo sa kanila. Binibigyan ko sila ng mga handouts. So, Oo. maggagawa po ako activity. So, yun po. Dun. Mga kasing edad mo to o mas bata sa'yo? Halo po. Halo. Kasi nga po, ano po siya, compound siya. So, may iba po na mas matanda sa akin, may iba po na mas bata. Kasi ikaw yung So, talagang yes, so, yes. So, teacher nila, no? Yes, na-enjoy ko po siya. Bakit ano bang trabaho ng family mo noon? Oh, yung mom ko po at saka yung dad ko, ano po sila, nagtatrabaho po sila sa isang export company, import and export company. So, ang client po nila ay sa Japan. So, bali, dun po sila nag-work, dun din po kami nakatira. So, pero eventually po, yung mom ko, pinapadala po siya ng company dun sa Japan. Parang 3 months, Okay. pupunta siya dun, 3 months po uuwi siya. Para po mag-assist dun ng mga export items po nila. Oh. So, yun. So, lumaki ka nang sanay ka sa ganung setup na minsan nandun si mama mo. Yes po, yes po. Medyo mahirap din po kasi parang nung una po parang syempre wala po yung mother namin. Oo. Parang nakakalungkot. And eventually parang hindi ka pa rin po masasanay talaga. Correct. Kasi ang hirap po na nawala yung mom mo sa side mo tapos yung dad. Parang iba po yung affection na hinahanap mo sa isang mother po. Bakit talaga. yung tatay mo, anong trabaho niya? Same din po. Same din. Siya po yung naiiwan po sa amin. So, Hmm. same pa rin po ng work niya. So, mga items po yung Inawakan nila. inahawakan. Kasi di ba usually pag ang madalas daddy ang lumalayo, ano? Yes. So sa setup ninyo, ang Yung daddy nanay. naman ang nasa bahay. Opo, Lalo yes yung nasa po. labas. Oo. Syempre pag mga baby girl, Mm-mm. pero sa bagay pag baby girl, close sa Sa nanay. Sa Yes daddy. po. Sa Sa daddy ba? Ay, I daddy. mean, sa mom ko po. Sa Ah, mami mami. pa Mama rin. talaga sa mom ko. Okay. So, paano yun habang lumalaki ka? Meron bang time sa buhay mo na tipong, teka lang, parang wala akong nakakausap dito sa bahay. Meron bang ganung yugto ng buhay mo? O sino nagbabantay sa'yo, Oo. gumagabay sa'yo. Habang nagdadalaga ka. Opo. Yung dad ko lang po talaga yung nakakasama namin. Tapos yung mga kapatid ko po. Parang lumaki po kami na may mga naging yaya din naman po kami. Pero hindi po sila tumatagal. So, umaalis din. So, naiiwan po talaga kami sa dad Hindi ko. tumatagal, ba't pasaway ba kayo dati? Hindi naman. Hindi kasi di ba ganun, minsan mga Oo. nakukulitan, hindi tumatagal. Opo, opo. Mm. So, mga ganun po.
So, kamusta naman yung kabataan mo? Bukod sa nagtuturo ka, na-enjoy mo naman ba yung pagiging makulit, pasaway na bata? So actually po, ang kwento mga po ng mom ko at saka ng parents ko, hindi naman po ako yung makulit na bata. As in, tahimik lang po ako. Parang, from time to time nakikipaglaro po. Pero hindi po ako yung talagang super kulit na bata. Siguro, I can say po yung childhood ko, hindi po siya ganun kadali. Kasi nga po, growing up, yung mom ko, aalis siya, tapos punta siya sa ibang bansa. Parang mahirap din po kasi I also need to look after my siblings po. Na parang, dun pa lang po, parang mahirap kasi wala kang mom sa tabi mo. Yes po. Ilan ba kayo magkakapatid? 3 po. Ako po yung panganay. Kaya? Yes po. Medyo malaki nga yung responsibility kapag panganay, no? Then, eventually po, nag-stop na po yung na pinapadala yung mom ko po sa Japan. And then, paiba-iba na rin po siya ng bansang napuntahan po. After Japan, nag-Taiwan naman po siya. Doon naman po, mas matagal po talaga. So, parang, at my age po noon, parang naabutan ko pa po yung hindi pa po uso yung yung mga sending message. Naabutan ko pa po yung letter po talaga. Talaga. Telegrama. So matagal po talaga yung So, inabutan mo pala yung Recorder, may ganun yung pa. tape, di ba, re-record mo, papadala mo doon, yung mga record mo. Meron po, pero hindi po kami naggaganon. More on letter po talaga. Tapos ilang days or months pa bago dumating pa sa kanya. Tagal yun, ganun talaga. Kung dati po sa Japan po, 3 months lang siya, 3 months ulit. Pero this time po, matagal po. Parang 3 years, 5 years. Grabe, Yes po. Grabe. Dami na nangyari bago doon sa sulat mo eh. Yes po. So yung longing for a mom and then the responsibility po, super bigat po din siya. Kamusta naman yung pag-aaral mo nung ikaw ay nag-high school na? So sa high school po, ito po yung masasabi ko po na medyo challenging part na po. Kasi dito na po nag-enter na nagkakaroon na kami ng family issues, conflict, family problems. Tulad ng? And then, siguro hindi ko na lang po masyadong pero it also led to, naghiwalay po yung parents ko. Okay. Yes po. May mga issues po, medyo sensitive po, hindi ko na rin po ma-share. Pero yun nga po, naghiwalay yung parents ko. And then, parang ang focus ko na lang din po talaga nun is yung sa family problem namin, ganun. Gano'ng kalaking impact yan? Dahil syempre, High school. high school pa lang, parents mo, medyo hindi na nagkakaintindihan. So, naapektuhan ba yung pag-aaral mo nung ikaw ay nag-aaral ng high school? At some point po, yes po. Kasi po parang ang focus mo po is more on the problem. Parang from time to time, siguro yung strength na nakukuha ko po is through my mom na lang din po. Na nakapit lang tayo sa Lord. Nandyan siya, hindi niya tayo pababayaan. Parang may part po sa akin na yun lang talaga yung kinapitan ko. Kasi yung mom ko sobrang laki po talaga ng sobrang laki po ng faith niya, and it influenced us po talaga greatly growing up po. So yun po. Ang hirap rin, no, partner. Kumbaga, syempre, pag high school, eto yung kasagsagan na ang dami natin gustong gawin. No? Totoo. Gusto natin Nagplano. paragada, labas. Pero yung, at the same time, meron kang problema na inaasikaso. Yes. Parang kailangan, i-ano mo kagad sa isip mo na wala akong time. Wala akong time para mag-enjoy. Paano ko hatiin yung oras, no? Tsaka ang hirap din kasi, lalo na pagpasok mo ng high school, meron nang hindi pagkakaintindi ng parents mo eh. Lalo na, medyo gulong-gulo ka kasi buti hindi ka napabarkada sa mga pasaway din. Hindi nagrebelde. Nagrebelde. Opo. Ganun yung pag high school eh. Opo. Kasi yung mom ko, lagi niya lang din po akong nare-remind noon na na yung mga consequences kapag ginawa mo to. Na-explain niya. Yeah, na-i-explain niya po. Tapos tumatanim lang din po yung sa isip ko na nawala siya. Ako yung responsible to what I will do po kapag ginawa ko yung bagay. Kumbaga makakadagdag ka pa ng problema kapag naging pasaway ka. So, halo po talaga kasi part din po ng high school na enjoy ko naman siya kasi I'm also active po sa mga activities sa school. Pero part din po nun, meron pong iba po kasi may pinagdadaanan din po kami sa family po. Opo. Eto naman, partner, no, nung pumasok na yung college, dito mo na na-discover yung, kumbaga, yung creativity mo sa paggagawa, pagsusulat, ganyan. Opo.
So, eto, bakit hindi ka ba kuha ng kurso ng education? Para kasi gusto mo maging guro para Oo. ako napunta sa linyahan na to. Di ba? So ito na nga po yung kwento. Kasi nung papasok na ako ng college po, meron akong naging teacher na, si teacher ganito. Business ad yung kinuha niya. And at the same time, nag-teacher siya. Sabi ko, possible pala yun. So, yun na lang din yung kukunin ko. Kasi yung mom ko, nakakwento niya rin na sa family natin, they are more into business. So, sabi ko, pwede pala yung dalawa, why not push it din? So, yun nga po, pagpasok ng college, yung mom ko, ang gusto niya po ay mag-nursing ako. Kasi yun po yung time na boom talaga yung nursing. And Yes. there are so many opportunities sa nursing. Parang ako po, ayoko pa talaga. Hindi siya nasa heart Wala ko. sa puso pag ganyan po. talaga. Opo. Kaya tapos po, yun po, sa college, dun ko mas na-discover yung sarili ko. Kasi parang, parang, yun nga po, naghiwalay na yung parents ko. Wala na kaming iniisip masyado in terms of my dad. Parang ang focus ko na lang po noon is makatapos ako. Ang target ko po nun ay wag bumagsak. Kasi parang yung mom ko, naghihirap siya para mapag-aral kami. Pag bumagsak ako, uulit ako or something. Gastos Sayad na na naman. naman. Yes po. So, ang iniisip ko lang lagi nun, yung gagastusin niya. Kasi nga, ang hirap po ng buhay sa ibang bansa. So, might as well, huwag na natin siyang pahirapan. So, Totoo. yun po. Tapos, yun po, unti-unti, dun ko po nadidiscover, kaya ko pala. Talent ka pala. May sa talent pala ako sa kasi bata pa lang po ako, mahilig na talaga po ako mag-design. Oo. I remember, nagko-collect, pag nakakakita po ako ng mga magazine, iuwi ng mom ko yun. Nakikita po, parang ang ganda nito. Parang, paglaki ko, gusto ko gumawa din ako ng ganito, ng mga marketing ads, mga ganon. So, dun ko unti-unti pong na-discover yung love ko for design, for creativity. Nung elementary college, di ko alam na may talent pala ako into poster making. Doon ko lang po siya nagawa. Na kahit yung kaklase ko nung high school, sabi, kasali ka sa poster making, mga ganun. Nagulat ikaw, sila. ikaw lang talaga ang naka-discover na talagang pinag-aralan mo pa talaga yan. O ano lang talaga, nagusto mo lang, trip mo lang, ganyan. Parang parang at some point, I have it in my heart po na, parang gusto ko tong gawin. Tapos, unti-unti, parang, na-appreciate pala din siya ng iba. And then, it grew po na eventually, nakakagawa kami sa college ng mga website design. Na parang, kaya ko pala itong gawin. And then, dumaan din po sa point na napagkakitaan ko siya. Ayun nga, napagsabay niya raw ang pag-aaral, pati ang madiskarte. trabaho. Hindi naman po siya totally trabaho, parang side gig po siya. Okay. Kasi Paano may nangyari mga yan? classmate po ako na, ang ganda ng nagawa ko doon. Nalaman nila na maganda yung gawa ko. So, nagpapagawa din po. So, from there, hindi ko pa nga po alam kung paano siya bigyan ng prize. Paano tas singilan? bebenta. Oo. Paano singilan? Sige, bigyan mo ako ng 200, gagawa kita. Parang gano'n. Actually, mga parang naka 1,000, 2,000. Wow! Taas na, Oo. 1,000. Sa ganun pa lang, ha? Opo. Pero eto na, nung dumating ang pandemic, ano yung nangyari? So, ano na po ito? Syempre, fast forward na po. Pandemic po, sobrang, medyo mahirap po. Kasi parang lahat Apektado. ng tao apektado po. Doon na rin po lumabas yung nagkakaroon kami ng financial problem, nagkakaroon na rin po kami ng family and relationship problems. So, parang doon sa napagdaanan po namin yun, parang sobrang bigat niya na na-realize na pumasok sa isip ko na hindi pwedeng ganito. Kasi parang I spent so much love to the people I love na nakalimutan ko po yung sarili ko. Na parang doon ko na-realize na dapat I should have think of myself as well. And then, na-realize ko na hindi pwede. Kailangan kong kumilos para po sa future din ng daughter ko kasi gusto ko siyang mabigyan ng magandang kinabukasan. And at the same time, parang kumita din po kasi I want her to have a better future po. So, you're single, ma'am? I have a partner po right now po. Yes po. Alam mo, partner, no, yung, di ba, after college, no, eto ba yung ginawa mong pag-edit, ganyan? Eto na yung naging work mo.
Actually, hindi pa po. Hindi Marami pa. pa? Yes. Ano pa? Bago sumapit yung pandemic na pinag-uusapan natin. Yes po. Ano So, pa yung iba? sa college po, after kong graduate, Mm. so, mga 1 month agad nagka-work po ako. So, ang trabaho ko pa ay data analyst. So, more on, ang inaasikaso po namin ay datas from the inventory ng company. So, it's a company po na ang hawak niya po ay mga shoes. International or local lang to? International po. Okay. Okay. Actually, ginagawa po siya sa China, tapos Mm. papadala dito. So, Okay. branded shoes po siya. So, yun po. And then, from there, parang I grew love from the work. Kasi knowing myself, medyo hard work. Oo. Opo, parang Workaholic. workaholic. Tama. Parang pag may binigay na work sa akin, I will pour Gagawin out mo lahat. my love to it po. Pero parang at some point, parang na-realize ko, parang may kulang. Parang hindi ito talaga yung pinakagusto ko. Parang ginagawa ko lang siya out of love, pero yung heart ko hindi po fully nandoon. Oo. So, dumating po sa part na mayroon akong friend, sabi niya, uy, bakit di mo try yung mag side gig or mag freelance? Kasi may inintroduce po siya sa aking platform. Try mo. So, trinay ko naman po. So, from there, sabi ko, uy, pwede pala to. So, I manage mga social media accounts pa po doon. Then, parang ang ginagawa ko lang, yung picture ng items nila, isa-share ko lang yun sa social media. Using their account as well. So, yun po. Sabi ko, uy, pwede pala to, kumikita. Pero, may part na nalaman niya ng employer ko. Oo. Kasi nag-work po ako sa, may work. Conflict of interest ang mangyayari. Yun po, sinabihan, kinonfront niya po ako, oy, bawal yan, hindi yan pwede. Kasi against the company rules. Oh. Opo. So, So, parang, wala, natanggal Di ka. sayang. Sayang. opo, sayang. Dapat di ka Yun nagpahuli. Actually, I think, hindi ko naman din po pinapalam, pero feeling ko, through my social media account, nalaman Nakita. na. Nakita yan. Kasi uso po yung ilalagay mo yun dati. Oy, dito ka nag-work. Oo, This is what oo. you do. Hindi, tapos, So, nakita. tapos friend mo pa yung boss mo. Hindi ko po siya friend. Parang pero- sa LinkedIn, ganyan, no? Opo. Pero Facebook po siya nun. Tapos, anting ko pa yung HR po namin nag-splok na. Yun, yun lang. Okay. Ayun Tapos, lang. Yun nga po. So, hindi ko na rin po siya pinush kasi may part din po na affect din yung time ko kasi nag-ano po ako nun, Mahirap sa kasi pagsabayin. Opo, kasi Nagarista ka eh. Kasi iba-ibang Oo. pinatos mo eh. kasi sa gabi ko po siya ginagawa. Tapos may day job po ako, which is 8 to 5. Oo. Tapos parang hindi pa nga po siya totally 8 to 5 kasi ang travel po sa work noon ay 2 hours, 4 Oo. hours. Yun, yung mas malala na po yung 4 hours. Tapos I have this, po dati na gusto ko kasi talaga, ang pangarap ko ay mag-work talaga sa corporate. So that time, hindi pa ganun ka-boom yung freelancing, Oo. side Yes. gigs. So tinigil ko siya. So, jump to, naging mom na ako. Ayan na. Eto na. Oh, yes po. Doon na yung after yun nga po, yung na-realize ko na parang kailangan ko na mag-work. So, doon na po nag-start na Freelance na. mag-freelance and at the same time po, Mag-apply talaga sa corporate. opo, sa virtual assistant po. Parang during habang lumalaki po yung daughter ko, may mga offers naman po sa akin na to work again sa corporate. Pero hindi ko po siya talaga maiwan, yung daughter ko. Kasi that time po, parang ang dami pong naririnig na sinasaktan yung anak pag pinaalagaan mo siya sa iba. Natatakot siya kasi marami Yes, po. tayong nakikita doon sa mga social media. Yes po, nagkakaroon po ako ng anxiety na baka mamaya. Ganun mangyari. Opo, tapos may part pa na nakikidnap yung bata. Mga Yes, ganon. oo. Tapos siguro growing up din po kasi due to our experience din po na parang sabi ko sa sarili, ayokong ipagkatiwala siya sa iba. Kasi ayoko na na may mangyari sa kanya. Ayun po. So, yun. Hanggang sa yun na napasok ka na sa pag-VA. Yes po. So, ang journey ko naman po sa VA ay, yun na nga po, dahil po dun sa nangyari pong sa pandemic, nagkaroon kami ng problems, relationship problems, financial problems. Parang, yun yung nag-push sa akin. So, hindi to pwede. So, dun ko na po, unti-unting inaral po yung pagiging VA. Dumating ba sa punto na, syempre sa mga ganyan, di ba, during pandemic, gulo ang isip ng tao. Oo eh. Dagdag yun Oo, eh. dumating ba sa punto na parang gusto mo nang sumuko? Kasi syempre, wala eh. Lahat problemado eh.
Nakakala mo wala nang mangyayari sa mundo. Siguro ang naging motivation ko na lang po talaga to really push is yung daughter ko po. Kasi kung hindi ko po siya ipupush, wala pong mangyayari po sa amin. Parang ano na lang yung mangyayari sa aming mag-ina that time kung hindi ko siya ipapursue. Oo. Tsaka it's another opportunity po para mabigyan siya ng better life. So ayun na nga po. Parang syempre dumaan po tayo sa moment na parang parang sobrang lungkot. And then nung medyo natauhan po ako. So doon na po ako talaga kumilos. I remember pa po noon na every time maghugas lang ako ng plato, maglalaba ako, makikinig po ako ng mga webinars into freelancing. So, I remember si Mami MK Vertulfo ng Filipina Home-Based Moms. Meron po silang mga free webinars noon, tapos may mga instructors din sa community na sila po yung talagang nagtuturo sa mga mommies ng community. Buti hindi dumating sa punto. Kasi alam mo, during pandemic, ang dami mga scammer eh. Oo. Yung mga manloloko, Totoo. nakakala mo, legit talaga to. Buti nakakita mo etong grupo nila Miss MK. Opo, kasi May nagturo pa sa'yo? O may referral? O ikaw lang mismo nakadiscover niya? ako pa yung nakadiscover. Kasi nga po, during pandemic, sobrang boom din ng online freelancing. And then what I like about the community po is nakafocus talaga siya sa mga mommy. Yes. Dun po talaga para makatulong sa mga mommy kasi nga sobrang hirap po ng panahon Yes. during the pandemic. Totoo. And then yun nga po, I remember pa po, parang meron siyang 4 hours na webinar, gabi pa po nun. So chinaga ko lang po talaga siya. And then, funny thing po, kasi parang ako to myself, alam ko na kaya ko, pero napangunahan po ako ng imposter syndrome. Nahala, baka hindi naman ako ganun kagaling. Baka mamaya magkaroon akong client tapos ma-fail ko siya. Hindi ko ma-meet yung expectation niya. Pero sabi ko, hindi pwede. Kailangan ko siya. Hindi tayo susuko. Kailangan nating labanan to. Yes. So after ko pong mapanood yung webinar na yun, I remember that was March 2021. Mga second week po yun. Tapos, before the end of the month, nagkaroon po ako ng client. So, nakuha ko po siya sa isang online job search platform po. And then yun, I got my first full-time VA client. Wow. Yes po. O diba, partner? Kailangan lang talaga labanan mo. Lakas ng Yes, loob. oo eh. Diskarte, talagang di nawawala talaga. Yan, kailangan natin. Kumbaga, sa patentero, maka-step in ka lang, no? Tuloy-tuloy na. Yes, dire-diretso Yes. na. Yes po. So, sa dami ng pinagdaanan mo, and ngayon, no, ang laki na nung baby girl mo din. po. Ano na yung laman ng prayers mo ngayon? So, ngayon po, parang before mabigyan siya ng magandang future, until now, yun pa rin naman po. Yung mga challenges, hindi siya mawawala. So, ang laging laman lang ng prayer ko is, Lord, tulungan mo ako na malagpasan yung challenge na yun. Give me strength and wisdom to overcome that. And then, give me also strength as a mom. Kasi po, juggling the work and also raising a child, it's very difficult po. So, yun lang po palagi yung prayers ko. Na para mabigyan din po siya ng magandang kinabukasan. Kasi po, ang bata, I believe, it's a gift po. And it's also a responsibility. Yes. Hindi lang siya binigay sa'yo para magkaroon ka ng anak. So, happy. Totoo. Pero, it's also a responsibility to raise them kasi sila po yung next generation natin. And, ang lagi ko lang pong prayer din talaga is, turuan ako ng Lord kung paano siya i-raise. Kasi sila po yung next gen na tatayo din sa bansa po natin. Yan. Ano naman ang lesson o natutunan mo naman sa mga pagsubok na pinagdaanan mo simula nung nagkaroon ng problema, family problem, hanggang sa mga dumating ang pandemya sa buhay mo? Yes po. So, ang natutunan ko po nun is to always have faith lang po talaga sa Lord. Na gaano kahirap man yung pagdaanan nyo sa buhay, lagi ka lang humawak sa panalangin po. And lagi ka lang tumingin sa Lord.
siguro yung biggest influence ko po is yung mom ko. Sobrang laki po talaga ng faith niya na kahit ang layo namin sa isa't isa, lagi lang po yung magpapaalala na kumapit lang tayo sa Lord, hindi niya tayo pababayaan, lagi lang nandyan nakikinig sa atin. Even kahit saan ka man naroon, kahit nasa banyo ka pa or kahit nagta-travel ka, lagi lang siyang nandyan makikinig sa'yo, hindi ka niya pabayaan. And dahil si mommy mo ang pinaka malaki ang impluwensya sa buhay mo, no? Ano ang mensahe mo sa kanya? Oh my gosh. Nanonood po siya ngayon. Hi, mommy. Ngayon, nasa ano po siya ngayon? Nasa Oman po siya. So, Malamang nasa live na yan. Yeah. yes, sabi niya po magbibigay pa talaga siya ng time para manood. Ayun. So, Actually, dito na siya. Si Ma'am Martha ba to? yes, Hi, dito siya. hi, mommy. Ay, ma. So, Si Ma'am Mami. Sige. siguro message ko po sa kanya, ma, alam mo naman yun. Bakit kayo ganyan pinapayak niyo ako? Marami na tayong napagdaanan. Parang, me and my mom po, parang we treat each other as best friends po talaga. Kasi sa dami pong pinagdaanan ng family namin, lagi lang pong kaming dalawa yung magkatuwa. Nagkaroon man po kami ng problems with my dad, with my siblings. Lagi lang po yan na nagre-remind po sa akin, kapit lang tayo. Siguro, everything I have right now, I owe it to her. Siguro hindi pa ako magiging ganito katatag kung wala sa kanya. So, ma, alam mo, I will not be here without you. Kung ano man po yung meron ako ngayon, kung ano man po yung natatamasa ako ngayon, it's because of you. Not because of me, but because of you and yung faith that you planted in me. Na hopefully, ma-transfer ko rin po yun sa daughter ko. So, yun. Thank you, ma. Siyempre, hindi mahuli. Yung partner mo naman. Ay, sobrang po yun. Sobrang supportive po. Sabi ko nga, I owe it also to him. Kasi kung hindi po sa kanya na super supportive po, dahil sa kanya nakaka-attend po ako ng mga events, not really na, na kailangan magpaalam. Parang, if I need na iwan ko sa kanya yung daughter ko, mag-ano po yan talaga, minsan leave po yan, he will take care of our daughter. Tapos ako po, I will go to those events, community events, tapos I will do my own thing. So, kung ano yung meron po ako ngayon, dahil din po yun sa kanya. Maaasahan. Yes no? po. Partner Very supportive. talaga. Yes po, yes Ayan. Ano naman ang mensahe mo kay baby girl? Ay, si baby girl, ating camera girl. Yes. Naku po, always know that I love you. English, ano pa yan? English pa ang naiintindihan. Kaya Sige. pala hindi tayo naintindihan Oo. kanina. Opo. Kinakausap kong Tagalog eh. Opo, Kaya medyo ngiti-ngiti lang dumudugo ilong po ko eh. yan. Sige, Englishin mo naman. So, hi Jerry, know that mommy loves you always, that I will always be here for you, to support you with your dreams, whatever you do. I love you. Cute, ang cute. Gusto ko siyang kausapin kanina eh. Kaso, I'm not feeling well. sorry. Anyways, nako. Maraming salamat. Yeah, thank you rin po. Marami tayong na-touch na mga mommies Yes, today, oo, partner. totoo. No? Natignan mo, no? Tipong kanina nga nung shinare niya na naglalaba siya, tapos nakikinig siya ng webinar. Yes. Talagang pagugustuhin mo talaga, may paraan. eh. Hands-on pa siya dahil nag-aalaga. Multitasking Yes. to siya eh. Oo, mabuhay mga super moms. Super mom, Thank you po. palakpakan natin nun. Sige. Maraming salamat sa iyo dahil dyan tanggapin mo ang paghanga at pagkilala kay Mary Ann Vargas para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang MX3 Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and yours truly, DJ Sheena. Cute na picture nila dyan. Ayan, cute niya dito. Thank you so much. Wait lang. At wait, there's more. Ito pa, partner, oh. Para sa ito. Yeah, mula naman sa MX3, dito ako, Believe! Ayan, baka may Thank gusto you so kang much. pasalamatan. Oh my Ann. God. I-shout out. Shout out. Ito yung ating camera para sa iyo. Ayan. Yes po. Ayan, So, sige.
siguro po, I will start from how I started. So, parang I would like to give this chance po to thank yung mga people na siyang naging tulay kung nasaan ako ngayon. So, to my ninang, siguro po, isa po siya sa saksi dun sa mga pinagdaanan po namin nung bata ako. Pag kailangan po namin ng tulong, siya po yung number 1 na laging nandyan. Hi to my ninang Arlene. Tapos po to the people behind of the things that I know right now in terms of tech po and to graphic design. I think po si Kuya KR at saka si Kuya KR po, siya po yung nagturo sa akin, si Kuya Rene, ng mga tech stuffs. So, ngayon po kasi, nag-help po ako sa community events ng FH Moms, ng Filipino Graphic Design Community. Pag may mga events, nandun po ako. Meron pang event ngayon? I think this coming July yata. July 11. Ayan, invite mo na sila. So, para po dun sa mga gusto pong matuto ng virtual assistant, freelancing, we are inviting you po. Meron po kaming event sa July 11. Sa PTTC po yan, Philippine Trade Training Center. So, whole day event po to, so don't miss this opportunity po. I believe we have a special admission for the members of the community. So abangan niyo po 'yan. Ayun. Tapos thank you rin po to Mac. Siya po yung dahil po sa kanya natuto po ako ng so many things about graphic design. So, thankful po ako sa kanya. And then, to Mami MK po. Yan, no? Thank you po kasi kung wala ka sa community, wala din kami dito. Kasi siya po yung talagang naging inspiration po. Totoo. Siya rin yung nag-motivate sa amin to really push na ang moms, hindi lang tayo just moms. We can do more pa out of it. And pag kung may pangarap, maaabot natin yan. Also to Mami Cass po, Cass Brion, kasi siya naman po, she also has this community po that helps moms naman into crafting po. So, if you are into crafting, ang daming ha? Dami, no? yes po, you can use this para mas marami kang mabenta mo siya, magawa mo siya into business. And then, to Mami Chini, so I will not be here kung wala Yan, po isa pa siya. yan. Bising, ito yung punong kabala, si Ma'am Chini. Shoutout sa'yo, ha? Hello. Shout out po. sa'yo. Thank you sa'yo. And then to my Canva besties, kasi po, parang ang group po namin ay into Canva. We use Canva po para kumita. Uy, nako. And, Mahilig ka dyan, di ba? Yes po. So, yun po. Canva is life. Si nakatutok si Jessie Dineros, ba? Kilala mo to? Yeah, si Mommy Hello. Jessie po. Tapos So, si Apple Lanisan. Tulungan na kita, si Rose B. De Guzman. At si Ana Salazar. Yes po, mga mommy po yan sa community namin. Kala ko mga kapitbahay mo. Hindi mo- Sinabi mo lang. Si Ma'am Marta. Si Mami Marta. Nanonood Hi, pa rin. ma. Bakit, yun po, shoutout din to my siblings po, si Grace and si Mark. Mga kapatid ko po yan. Yun, hello po. Hello. Ayan, baka may Facebook page ka Oo na. nga. Yes po, para I bisitahin have, ng mga bangga. you can, kahit sa social media po makikita nyo po ako. So, you can visit Ann Vargas or yung page ko po na ginagamit ko for sharing my work. So, it's unlimited. So, it's Ann, A-N-N, then limited. Oh, Wow, cute. limited, Diba? Parang Parang gusto ko naman Very Jimbo. bright, no? Yeah. Jimbo, limited. Parang pangit. Hindi pa aga. Hindi pa aga. Anyway, salamat sa iyo, Ann. Thank you. Thank you Ingat so ka. much. Maraming salamat. Thank you po for this opportunity na ma-share din Yes po yung naman, story ko. sobra. Thank you po. Thank Salamat you din sa din. time mo, ha? Yes po, thank you din Okay. po. Ay nako mga pangga, isa na namang kwentong punong-puno ng inspirasyon partner. Truly. Ay, kaya nga nasabi ko sa inyo mga pangga, sa programang ito walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte, ha? Kanya-kanyang tirada. Ito po ang MX3 Stories sa sa atin ng MX3. Dito Dito ako ako believe. Muli po ako po inyong Jimbo Labog na Jimbo Luces DJ. My name is Jimbo. Ako naman po nag-iisang pabebot na si Sheena. At kami po ang number 106.7 Energy FM. Bangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo, Energy! Energy!